Totoo kaya ang kwento-kwento noon ng mga matatanda kung bakit daw kailangan mong ipaalam kung sino ang pagbubuksan mo ng pinto. Dahil may mga liblib na lugar daw noon na maaaring nagkukunwaring tao lamang ang engkanto o aswang na nasa ilalim. Ay, ikaw ba yun? Okay, nakausap mo. Kwentong aswang ang hatid namin sa inyo mga kapatid ngayong Lunes ng Misteryo at Kababalaghan. Ang pinangyarihan, isang baryo sa liblib na lalawigan. Ang ating mga makikilala, ang mag-asawang Rufo at Hilda. At tulad ng maraming relasyon kahit gaano nakatagal, kahit ilang taon nang nagsasama, ay hindi pa rin pala ganap na kilala ang isa't isa. At isa sa kanila, ang may madilim na lihim na kapag nabunyag, ay damay ang lahat. Sa pinakamadugo at pinaka nakakikilabot na paraan. Dati na pong simulan ang dulang sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan. Ito na po ang ating radiodrama sa Sana Lord. Gutom na naman ang aking asawa. May naaamoy ako. Malapit na. Sariwa. Katakam-takam. Ginabi na ako sa pag-uwi. Piyadong matutuwa si inay. Isang malaking baboy ram yung nahuli ko sa gubat. Kung bakit naman kasi napakahirap bumaba sa bundok. Tahimik ng baryo. Piyadong maging si inay natutulog na rin at... Ha? Binata. Ginabi ka yata. Sino yung nagsasalita? Wala namang ibang tao rito ah. Hindi mo pwedeng itong baboy ram na nahuli ko dahil patay na to. Ako ang nagsalita. Ha? Hindi! Ang baboy ram nahuli ko, naging tao! Isang maligno! Magiging aking ka, binata. Hindi! Aswang! Isa kang aswang! Kailangan makalayo ko sa'yo! At sa akala mo ba, matatagasan mo ko? Nananaginip lang ako. Siguradong nakatulog ako sa gubat dahil sa sobrang pagod sa pangangaso. Hindi totoong may aswang. Hindi totoong... Ano yun? Bakit umaalulong ang mga aso sa paligid at... Wala sa tabi ko si Hilda. Nasaan na naman kaya siya? Hilda! Bakit ka bumangon? May dinaramdam ka ba? Bukas ang pinto na aming kubo. Bakit lalabas na alanganing oras ang asawa ko? Teka lang, dadalhin ko ang aming lampara para may magamit akong ilaw sa paghahanap sa kanya. Hilda! May nakahandusay sa tabi na aming manukan. Tila isang babae. Si Hilda! 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 Ano nangyari sa'yo? Hilda! Ha? Rufo, bakit? Anong bakit? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Bakit ka narito sa labas? Nakahiga ka sa tabi ng manukan at may dugo ka sa mukha. Ano nangyari sa'yo? Ang dumi ng mga kamay at paa mo, puro putik. At kung ano-anong dahon na nakadikit sa damit mo. Hindi ko alam, Rufo. Bakit ba ako narito? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Mamog dito sa labas, baka magkasakit ka pa. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Bakit nga kasi? Saan ka ba talaga galing? At yung dugo sa mukha mo, ano, nasugatan ka ba? Kumapit ka lang sa akin at pagpasok sa bahay, lilinisan kita at gagamutin.
Doroy, mabuti na lamang. Maganda ang panahon ngayon. Oo, Belen. Makapaglalaba ako sa ilog habang ikaw ay naliligo. 2 buwan na lang isisilang ko na ang ating panganay. At nasasabik na akong makita ang ating baby. Lalo naman ako. Alam mo, bawat sandali ramdam ko ang paggalaw niya sa loob ng tiyan ko. Sandali, Belen. Ha? Bakit, Doroy? Ano natatanaw mo? Parang isang taong nakadapa sa daan. Siguro lasing to. Lapitan natin at gisingin. Nakadapa nga siya, Doroy, pero... Bakit? Oh, Diyos ko! Doroy! Dugo ang nasa paligid niya! Titihaya ko siya, Belen. Para malaman natin kung saan nasugat niya. At na makilala rin natin siya. Sandali, ha? Tumabi ka! Hindi! Hindi! Heto na ang dahon ng bayabas. Dinikdik ko na ito. Ipaamoy mo kay Belen. Belen? Belen? Belen, gumising ka. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay na makita mo ang... Doroy, iuwi mo na siya. Kailangan ni Belen ng pahinga. Oo nga, Doroy. Maaaring makasama sa kanya ang nakita niya at naranasan. Nagdadalang tao pa naman si Belen. Naalala ko na. Nakapangingilabot. Uwagwag ang tiyan ni Alfredo. At ang mga mata niya, halos lumawas sa tindi ng pahirap na sinapit niya. Belen, tama na. Doroy! Inaasikaso na ng mga kamag-anak niya bangkay ni Alfredo. Pilitin mo kalimutan na nakita mo, Belen. Para sa ikabubuti ng iyong pinagbubuntis. Rufo, Hilda, matagal nang walang nangyayaring ganun sa ating baryo. Maaaring nagbalik ang lahi ng mga aswang. Ano ba naman, Belen? Hindi totoo ang aswang. At ang narinig natin ay mga kwento-kwento lang na nagpasalin-salin. Maaaring may taong galit kay Alfredo at ganun ang ginawa niyang pagpaparusa. Hindi. Alam kong mabait si Alfredo. Kababata namin siya ni Doroy. Ama si Belen, mapagmahal siyang anak. Isa lang pwedeng gumawa nito sa kanya. Doroy, huwag mo sabihin pati ikaw ay naniniwalang tama si Belen. Maaaring aswang ang gumawa nito kay Alfredo. Aswang ang pumatay sa kanya. Yung aswang sa ating baryo. Lumakad ka na naman mag-isa kagabi. Ano bang ikinasasama ng loob mo? Pareho naman tayong nabusog sa iniwi kong pagkain, di ba? Hapilo? At ngayong gabi, ako naman. Di lumakad ka ng lakad mo. May pupuntahan akong iba. Hindi pwedeng sabay tayong lumakad sa gabing ito. Baka may makahalata. Ako muna, Romana. Ako muna. Belen, ano ba yan? Kung ano-ano lang yung iniisip mo. Narito tayo sa loob ng ating kubo. Wala namang maaaring makapasok dito para saktan ko o ang ating baby. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ako nga ang nakakaramdam eh. Mula roon, mismo sa taas ng bubong natin, may naririnig akong kaluskos at malakas ang kutob ko. Naroon ang aswang at kakainin niyang sanggol sa tiyan ko. Doroy! Doroy! Rico, tiyan ko! Parang may tumusok. Teka. Sisindihan ko ang kasera. Pagkain ko sa loob. Bilisan mo, Doroy! Oo! Masakit! Sumasakit ang tiyan ko! Sandali! Ito na! Oo, nasindihan ko na ang kasera. Doroy! Nakalawit mula sa bubong patungo sa tiyan ko! Para baka magdali! At nakalapat ang dulo nito sa iyong tiyan! Putulin mo! Gumig! Ito! Bilisan mo, Doroy! Ang baby natin, iligtas mo! Iligtas mo siya, Doroy! Bilis sa dila! Doroy! Kahit ang tao, kunting-kunting! Kaya, nakalawit na yan! Mula sa bubong! Bilisan mo, Doroy! Tumitindi yung sakit ng tiyan ko! Ito na nga, Belen! Kung ano ba hindi mo pinagpupulan nito? Ito ang bagay sa'yo!
Romana, Narito ako sa likod mo. bilisan mo. Magsataw ka na. Bakit ba? Ano nangyari sa'yo? Nagsugatan ka ba sa bibig? Hindi. Hindi lang ako. Anong nangyari sa dila mo? Bakit may sugat? Pinutol. Ano? Pinutol, hindi lang ako. Duroy, nangihina si Belen. Wala kami magagawa ni Hilda para sa kanya. Dapat siguro ipasundo natin ang anak ni Mang Simon. Yun ay kumadrona. Ako na susundo kay Elvira. Kung maaari sana, Manong Rufo. Dito ko muna iwan sa inyo si Belen. Mag-iingat ka. Maaari nasa paligid pa ang gumawa nito kay Belen. Sa tingin mo, Manong? Gawa ba ito ng isang aswang? Hindi ko masasagot yan, Duroy. Ang sabi nila, kung may lumawit na mahabang bagay mula sa bubong, maaaring ito ay isang tiktik. Lahi din ng aswang pero lalaki. Ginupit ko ang mahabang nakalawit mula sa bubong. Ginupit ko, Manong Rufo. Napatay ko na kaya ang tiktik? Hindi ko masasagot yan, Duroy. Hindi pa ako nakakita ng tiktik. Ang sinabi ko sa'yo ay ayon lang din sa matatanda. Pero sa ngayon, kailangan natin mailigtas ang asawa mo, si Belen. Kaya sige na, lumakad ka na. Sunduin mo na ang kumadrona. Sino ba yung kumakatok na yan natin? Lolo Simon, ako po si Duroy. Nandiyan ba si Elvira? Oo, pero natutulog na siya. Maaga pa ang pasok niya sa Rural Health Center bukas. Ay, isang emergency po kasi. Malayo ang pinakamalapit na ospital sa atin. 3 oras na biyahe mula rito sa baryo. Si Elvira lang ho ang makakatulong kay Belen ngayon. Bakit? Anong nangyari kay Belen? Sa tingin po namin, inatake siya ng tiktik. Sabi ho ni Manong Rufo, isang uri ng aswang ang tiktik. Ay, mahabangin langit. Hindi pa pala nauubos ang lahi ng aswang. Nakikiusap po ako, Lolo Simon. Pakigising si Elvira. Matindi ang sakit ng tiyan ni Belen. Ayaw namin mawala amin, baby. Sinong gumawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin, ipaghihiganti kita. Hindi ko nakuha ang sanggol. Nakaramdam yung babae. Bakit pinayagan mo itong mangyari sa'yo? Hindi ko ito ginusto, Romana. Sino? Sino ang buntis na naging dahilan nito? Ang asawa ni Duroy, si Belen. Kung ganon, ako ang tatapos sa kanilang mag-asawa. Romana, sandali. Romana! Hoy! Bumalik ka rito, Romana! Narito na kami! Belen, narito na si Elvira. Anong nararamdaman mo? Sabihin mo sa kanya. Elvira, ang tiyan ko, sumasakit pa rin. Magmamatsyag ako sa labas. Sasamahan ko si Rufo. Sige, Lolo Simon, dito muna ako. Aalalay ako kay Elvira. Belen, kakapain ni Elvira ang tiyan mo. Aalamin niya kung buhay pa ang baby mo. Lakasan mo lang ang loob mo. Tayo na, Lolo Simon. Mas mabuti magbantay tayo sa labas. Baka sumunod dito nila lang at atakahin tayong lahat. Ano, Elvira? Buhay pa ba anak namin? Mapatitigil mo ba ang pagdurugo ni Belen? Hintayin muna nating matapos ang ginagawa niya kay Belen. Duroy, natatakot ako. Baka mawala si baby. Belen, lakasan mo ang loob mo. Tutulungan tayo ni Elvira. Umiiling ka, Elvira? Anong gagawin namin? Baby ko. Matutulungan mo ba si Belen? Paano na? Kailangan maampat ang pagdurugo niya. Sumisenya si Elvira na tumahimik muna tayo. Ang tiyan ko, tumitigas. Parang may nangyari masama sa baby ko. Belen, hawak mo ang kamay mo. Lakasan mo ang loob mo. Elvira! Ano ang nangyayari? Mukhang lalo na hihirapan si Belen. Iligtas mo ang mag-ina ko! Ano nangyayari? Belen, bakit? Hindi ako makahinga. Elvira! Elvira, ano nangyayari kay Belen? Elvira, bakit nakatulala ka lang? Hindi siya makahinga. Hindi mo na alam ang gagawin. Hindi mo kaya. Pero kung madrona ka, ikaw lang ang pag-asa ni Belen. Belen! Belen! Nawalan siya ng malay! Elvira, iligtas mo ang mag-ina ko, Elvira! Elvira! Saan ka pupunta? Elvira! Manahil ka! Ano nangyari
na siya humihinga. Wala na siyang pulso, Doroy. Hindi pwede, hindi, Belen! Oh, mahal ko, Belen! Belen! Hilda, ano nangyari? Umiiyak si Elvira. Lumabas siya na umiiyak. Wala na si Belen. Doroy! Dinaramdam ko ang nangyari. Bakit? Bakit po, Lolo Simon? Ang sabi ni Elvira, sobrang daming dugong nawala kay Belen. Hindi na kinaya ng katawan niya. Wala na magagawang anak ko. Hindi po. Dadalhin ko siya sa ospital. Doroy, 3 oras ang biyahe patungong provincial hospital. Hindi pa tayo mag-ina ko. Buhay si Belen, buhay. Doroy, makinig ka sa amin. Kayo makinig sa akin. Kung tik-tik mo na umatake kay Belen, pinutol ko na yung instrumento niya. Hindi ko alam kung ano yung malasinulid na nakalawit sa bubong at tumusok sa tiyan ni Belen. Pero kinupit ko yun. Pinutol ko. Kung totoo mang tik-tik ang umatake kay Belen, ibig lang sabihin nito, hindi nalipo lang lahat ng aswang sa bayang ito. Opo, Lolo Simon. Totoong may aswang na gumagala sa ating baryo at ngayon, si Belen ang pangalawa niyang biktima. Pero kung totoo man yan, maaaring dayo rito ang aswang. Dahil bata pa ako noon, nasunugin sa plaza ang huling aswang sa baryong ito. Lolo Simon, hindi nalipol ang mga aswang. May nakaligtas sa kanila at ngayon, naging biktima na rin nila si Belen. Pero hindi ako naniniwalang patay na siya. Belen, inidilat mo ang mga mata mo. Sabihin mo sa akin, buhay ka, hindi mo ko iwan. Nangako ka, Belen! Belen! Dinig na dinig ko. Namatay ang babaeng biktima ni Pilo. Tsak na ililibing nila ito kaagad. Mas mabuti kung ganon. Teka ko, Rufo! Baboy Ramo! Anong ginagawa niyo sa harap ng bahay namin? Halika, Lolo Simon. Huliin natin. Hindi. Nakita ko ng dalawang lalaki yun. Kailangan makalis agad ako dito. Nakatakbo agad! Pero saan galing ang baboy mo? Bakit parang may isip ito na nang makita tayo, tumakbo siya agad palayo? Baka takot sa tao. Mang Simon, iba talaga ang kutob ko. Kutob na ano? Aswang ang baboy mo na yun. Rufo, kung aswang ang baboy Ramo, hindi yung tatakbo palayo sa atin. Aatakihin tayo nun kagad. Ililibing nila agad ang bangkay ng babaeng buntis kasama ang ililibing ang sanggol. Pilo, maaaring ang tama ka. Ililibing nila agad ang babaeng buntis kasama ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Pwede na natin kunin ang sanggol. Pero gamutin mo muna ang dila ko. Tsaka ako nagagamutin ang naputol mong dila. Kailangan mo nang matiyak kung saang puntod nila ililibing ang babaeng namatay. Dahil gustong-gusto ko na tayong dalawang magpiesta sa malambot at nakakatakam na katawan ng sanggol. Ako na ang tatapos ng pagtatabo ng lupa sa puntod. Oh, Pilo, mabuti at narito ka. Pero ano nangyari sa'yo? Matagal ka ng sepulturero rito sa sementeryo at kahit noon, hindi ko natanda ang bulol ka magsalita. Ano nangyari sa'yo? Murong ba ang dila mo? Nagkasakit. Maaari nga. Ilang taon na rin mula nung huli tayong tumuntong dito. At yung huli naming pagtungtong dito ni tatay ay nang ihatid namin sa huling hantungan si nanay. Ngayon naman ay ang kabaryo naming si Belen. Iwanan nyo na sa akin itong trabaho. Tatapusin ko ng pagtabo ng lupa sa puntod ni Belen. Tama si Pilo. Mas makabubuting ihatid na natin sa bahay si Doroy. Kanina pa siya tulala. Hindi nakayanan ng hinagpis ng pagkawala na mag-ina niya. Bilisan mo, Pilo. Matagal pa ba yan? Malapit na, Romana. Nasasabik na ako. Kukunin pa ba natin ang bangkay ng babae? Hindi na. Mas malinamnam ang sanggol sa sinapupunan niya.
hindi na pakikinabangan ng ina. Pero ang sanggol, Pilo, bilisan mo! Nasasabik na din ako sa sanggol! Oo. Ito na, Romana. Ito na ang bangkay ni Belen. Bubuksan ko na ang tiyan niya upang kuha natin ang kinasasabagyan nating sanggol. Mahabaging langit. Hindi na pinatawad ang bangkay ni Belen. Rufo, hindi to dapat makita ni Doroy. Ilibing natin muli si Belen. Paranin niyo kami! Hindi makatutulong ang inyong pag-uusyusyo! Magsiuwi na kayo. Kami na ang bahala sa bangkay ni Belen. Hindi! Nakapangingilabot ito! Wakwakan siya ni Belen. Kinuha ang sanggol sa sinapupunan niya. At iniwan na lamang siya rito. Hindi na ito maganda. Kailangan magkaisa na ang ating mga kabaryo upang magpatrolya sa buong baryo. Tama ka ron. Kayo! Huwag niyo na ito ipaalam kay Doroy, ha? Ililibing namin muli si Belen. Pero hindi na dapat malaman ni Doroy ang ikalawang paglapastangan sa asawa niya. Kami na ang bahala rito. Magsiuwi na kayo! Masusunod pa, uwi na kami. Rufo, nakakatakot ang ganito. Hindi natin nalalaman o nakikita kung sinong umaatake sa ating mga kabaryo. Marami na talaga nakapagtataka ang nangyayari ngayon. Teka lang, hindi ba si Mang Pilo ang nagbabantay ng mga puntod? Nasaan siya? Bakit hindi niya napansing may gumalaw sa puntod ni Belen? At hindi kaya may kinalaman siya rito? Mahiwaga ang kinikilos ni Pilo nung inililibing natin si Belen. Hindi nga ba't napansin pa siya ni Doroy nang umingisi? Mang Pilo, Aling Romana, andyan ba kayo? May itatanong lang kami ni Rufo. Hindi ako pwedeng lumabas, Pilo. Kumakain pa ako. At walang dapat makakita sa labi ng sanggol. Dagal yung damit ko eh. Pati mukha, saka kamay. Kailangan naman ako pang lumabas doon. Paalusin mo siya. Naiingayan ako sa pagkatok niya. Tao po! Mang Pilo! Pero hindi pa ako tapos kumain. Alam kong hindi ka pa tapos kumain. Pero kapag walang humarap sa maingay na kumakatok, baka bigla silang pumasok dito. At makita nila kung anong ginawa natin sa sanggol. Naiintindihan mo ba? Malalaman nila kung sino talaga tayong dalawa. O ano? Nakausap mo na ba si Pilo? Kanina pa ako kumakatok, walang lumalabas. Pero parang may narinig akong nag-uusap sa loob eh. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Hahanapin ko rin si Mang Simon. Mas importante na magpulong tayo. Kasama ang mga kababaryo natin. Kailangan makaisip tayo ng paraan kung paano lalabanan ng gumagawa ng karahasan sa ating baryo. Oo, Rufo. Mabuti pa ngang yan ang unahin natin. O yun, sina Elvira at Lolo Simon. Puntahan natin. May itinuturo siya sa atin. At wag daw tayong maingay. Tayo na. Bakit ka sumisenyas, Lolo Simon? Rufo, Hilda, tingnan niyo. Hilda, mga patak ng dugo. May nakitang mga patak ng dugo si Lolo Simon at patungo to sa... Sa loob ng bahay ni Mang Pilo at Aling Romana. Naku, maaaring may nangyari rin kina Mang Pilo at Aling Romana. O maaaring sila ang huling lahi ng mga aswang. Malilamlam talagang laman ng sanggol. Wala kasing sarap, malambot at makatas. Ang iniuutos ko sa'yo, Pilo. Tahimik na. Wala ng taong Romana. Umalis na siguro. Kaya mo na akong kumain. Tapusin ko yung pagkain ko. Sarap eh. Mamayang gabi, ako naman ang gagala. Paano hindi na ako? Kailan mababalik sa dati ang... Kailan mababalik sa dati ang haba ng iyong dila? Maghintay ka. Kumakain pa ako. Uuwi na muna ako, Rufo. Papadilim na. Napagod ako sa paglilibing natin muli kay Belen. Sige, kami na lang ni Lolo Simon na mag-iimbestiga muna rito kay Mang Pilo. Pagkatapos, bukas kaagad, magbabahay-bahay kami para pulungin ang mga taga-baryo. Kailangan malaman natin kung sino at nasaan ang gumagalang aswang. Naiintindihan ko, Lolo Simon. Rufo, pero nakakaramdam na ako ng uhaw. Kailangan ko munang umuwi. Oo, mabuti pa nga. Magpahinga ka na rin. Namumutla ka na, Hilda. Baka yan ay dahil sa nakita natin kalunos-lunos na itsura ni Belen kanina. Siguro nga, Rufo. Sige ho, Lolo Simon. Mauuna na ako sa inyo. Nangihina na talaga ako sa nadarama kong pagkauhaw.
Aling Hilda? Aling Hilda? Anong nangyayari? Pauwi na po ako galing sa bukid. Tapos po nadaanan ko kayo rito sa Pilapil, wala pong malay. May sakit po ba kayo? Gusto niyo po bang tawagin ko po si Mang Rufo? Hindi na. Nauuhaw lang ako at habang naglalakad nanghina ako at sa tingin ko, kaya ko nang maglakad ulit. Pero kung nauuhaw po kayo, may tubig kami sa tapayan. Ayun po ang kubo namin. Yung may nakasinding gasera. Sumama muna po kayo sa akin at... Aling Hilda? Ano pong nangyayari sa inyo? Ano nangyayari ang ibig mong sabihin? Nakabaluktot po kayo? Para po nagbabago ang inyong anyo. Humahaba po ang uso ninyo. Humahaba? Opo, at bumipilog ang katawan nyo. Hindi ko maintindihan. Wala akong napapansin na pagbabago sa... Ang mga tenga nyo po, humahaba at lumalaki. Hindi, huwag muna. Huwag sa harap ni Nene. Ang mga kamay at paa nyo po parang umikli. Nagiging baboy ramo po kayo, Aling Hilda. Hindi, tawa ko, Nene. Tawa ko. Baboy ramo! Kayo po ay maligno! Hindi ako maligno. Bitiwan nyo, Aling Hilda! Halimaw kayo! Huwag niyo kong gagatin! Matalim ang ngipin ninyo! Tulang! Tulungan niyo ako! Tulang! Sariwa. Andiyan ako ng hindi sa tubig. Sa dugo. Sa dugo ng bata. Tulang! Ikaw ang halimaw na pumatay kay Mang Alfredo! Pati na kay Ate Belen! Ikaw yung aswang! Hindi ako pumatay sa kanila. Maniwala ka sa akin, Nene. Oo, yung halimaw ako, pero hindi ako pumatay kay Alfredo at Belen. Hindi ako maligno. Huwag kang matakot, Nene. Hindi ako aswang. Hindi ako aswang. Sinyong gumagambayan sa amin. Makikita ko rin kayo at sisiguruhin ko mamamatay kayo. Nasaan kayo? Nasa inyong katok kanina. Lolo Simon! Si Mang Pilo! Nanlilisik ang mata niya at humaba ang mga kuko niya. Hinahanap tayo! Hindi siya biktima. Siya nga ang aswang. Siyang tik-tik na pumatay kay Belen. Naku, hindi tayo makakaalis dito sa pinagtataguan natin. Madali niya tayo makikita. Anong gagawin natin? Nakakatakot ang itsura niya. Mahaba ang mga pangil niya at ang mga kamay niya. Animoy kamay ng halimaw. Yung mga pakpak niya, maitim at malapad. Kayang-kaya niya tayong patayin. Hindi ko alam. Ang tanging natitiyak ko, kailangan makalabas tayo rito ng buhay para makahingi ng tulong sa ating mga kababaryo. Si Mang Pilo at Aling Romana, sila ang mga aswang na dapat natin patayin. Hindi! Ayoko itong gawin, pero kailangan ko ngayong dugo. Itong nauuhaw ako. Pero hindi sa tubig, kundi sa iyong dugo. Huwag po! Huwag mo po akong agatin! Maawa ko po, Aling Hilda! Tulong! Si Aling Hilda ang aswang! Tulong po! Mabuti't bumalik na sa loob ng bahay si Pilo. Oo nga, Lolo Simon. Makaalis na tayo rito sa pinagkukublihan natin. Hindi natin siya basta mapapatay. Kailangan mag-isip tayo ng paraan. Paano siya lalabanan? Umuwi na muna tayo. Pero teka, paano kung gumala sila mag-asawa at muling pumatay? Hindi na dapat madagdagan ng mga biktima nila. Alam ko, pero sa oras na to, hindi rin natin alam paano sila lalabanan. Kung tatadda rin natin ang bawang at asin sa paligid ng kanilang bahay, tiyak na hindi sila makakalabas. Maaari. Tayo na umuwi. Kailangan malaman din ni Hilda ang nadiskubre natin ito. Aswang! Tulungan niyo ako, aswang! May sumisigaw doon sa may Pilapil. Malapit sa kubong yun. Mukhang si Nene. Yung batang madalas ginagabi sa bukid. Aswang! May aswang! Yun ang sinisigaw niya. Tayo na! Tulungan natin ang bata. Paano? Itak lang ang dala-dala ko. Gagamitin natin ang mga itak na ito, Lolo Simon. Hindi natin pwedeng pabayaan si Nene. Tulong! Tulungan niyo ako! Nene! Nariyan na kami, Nene! Hangal! Wala ka talagang silbi! Aray ko. Ano ka ba, Romana? Ako mismo ang hahanap sa kanila. Hindi ko sila nakita. Lumipad ako sa paligid nitong bahay natin
Wala akong nakita mga tao. Pero naaamoy ko sila, Pilo. Naaamoy ko sila kanina. Lalakas ako mali. Baka nagtatago sila sa mga buntot sa paligid. Lalo mapanganib na manatili tayo rito. Kailangang umalis tayo rito, Pilo, at humanap ng bagong tirahan. Pero bago yon, bubusugin ko muna ang gutom na patuloy kong nararamdaman. Ngayon, sino ang maghihinala sa isang baboy ramo? Hindi nila alam, ako at ikaw ang pumapatay! Hindi kita sasaktan. Kailangan ko lamang yung dugo, tatay. Aling Hilda, maawa ka mo sa akin. Lola Simon, si Aling Hilda, siya po ang aswang. Ayoko magkakita. Ano sinabi mo, Nene? Mang Rufo, si Aling Hilda. Nakita ko siya nagbalitan niyo. Hindi pwede, hindi maaari. Eh kung ganun, hindi lang mag-asawang si Pilo at Romana ang aswang, pati si Hilda. Pati ba ikaw, Rulfo? Huwag kang lalapit sa akin. Hindi, Lolo Simon. Hindi ako aswang. Halika na, Nene, halika na. Sakmal po ng mamera mo ang kamay ko. Aling Hilda, bitawa mo na ako. Hindi si Hilda ang baboy ramo na ito. Lolo Simon, tagpasin natin ang ulo. Hawak ko na hintak ko. Pagtulungan natin. Dapat sa'yo ay patayin. Boses ni Hilda, galing sa baboy ramo. Pinaglalaroan tayo ng maligno. Siya po talaga si Aling Hilda. Nakita ko po siyang nagpalitan niyo. Mula po sa pagiging tao. Naging baboy ramo po siya. Maniwala po kayo sa akin. Mang Rufo, Lola Simon, maniwala po kayo. Hindi ako pumapatay. Hindi ko gusto maging ganito. Pero sakmal mo ang bata. Nangabutan namin kayo. Labanan ko ang gutom sa sariwang dugo. Maniwala kayo, nilalabanan ko. Totoo ang sinabi ni Nene. Magpakita ka sa amin bilang tao. Rufo, pilitin ko. Maligna siya. Maligna. Hawak na kita, Nene. Hindi ka na niya masasaktan. Nagpalitan niyo ka na. Ikaw nga si Hilda. Ang asawa ko. Pero, Aswang pa rin siya, Rufo. Dapat mamatay si Hilda. pero Lolo Simon. Hindi ako ang pumapatay, maniwala kayo. Hindi ako pumatay kay Alfredo, lalo na kay Belen. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang magpapalitan niyo ni Aling Hilda. Nagsinungaling ka sa amin, Mang Rufo. Aswang si Aling Hilda. At maaaring ikaw rin ay... Doroy, hindi ako aswang. Tao ako. At kung ano man ang nakita mo ngayon, wala ko alam dito. Naglihim sa akin si Hilda. Iyan ang katotohanan. Oo, Duroy. Aswang ako. Naglihim ako. Pero hindi ko gusto ang tunay kong katauhan. Tuwing gabi, nagpapalitan niyo ako, pumapatay ako. Pero mga hayop na ligaw ang sinisila ko. Dugo nila ang iniinom ko. Kaya ba natagpuan kita noon sa labas ng bahay? Walang malay at may dugo ang mukha mo? Oo, Rufo. Hindi ko maamin sa'yo. Baka isumpa mo ko. Baka hiwalayan mo ako. Aswang ka pa rin! At anong malay namin? Baka ikaw ang tiktik na pumatay kay Belen! Ikaw ang nasa bubong namin ng gabing... Patayin na natin siya. Wag! Hindi! Tumakbo po siya palayo. Sundan natin, Duroy. Hindi! Wag, Lolo Simon! Turoy! Wag niyo saktan si Hilda! Hindi siya dapat makalayo. Sandali. Tingnan mo, Duroy. Dalawang baboy na mo. Nagkasulubong sila at... Sino ka? Nasa kanila aswang. Nag-uusap sila. Aswang? Hindi ako aswang. Hindi ko to gusto. Aswang ka. Hindi pwedeng may ibang aswang dito. Hindi! Ikaw ang pumapatay! Hindi ako papayag na patuloy mong ipahamak ang mga kapatid ko! Ano nangyari? Naglalaban sila. Ano gagawin natin, Lolo Simon? Hindi ko rin alam. Kung pareho silang aswang, bakit sila naglalaban? Anong nangyayari? Sino yung isa? At sino si Hilda? Hindi pwedeng panoorin na lang natin sila. Kailangan hulihin natin sila ng buhay para may pakita sa taong bayan. Paano po? Nakikita niyo ba ang matutulis nilang ngipin? Kayang-kayang wakwakin ng mga ngipin na yan ang ating mga katawan. Lupit, Duroy. Yung ginagamit mong pagsilo ng mga hayop sa gubat, yun ang gamitin natin. Sisiluin natin sila? Oo, Duroy. Tag-isa tayo. Sisuluin natin sila ng lubid. Pero ihanda mong yung itak. Pag umatake sila,
Tagayin natin kagad! Pawalan niyo ako rito! Hindi niyo ako kaaway! Hindi ko gustong magkaganito! Kailangan higipitan natin ang pagkakatali sa kanila! Aling Hilda, hindi mo na kami malilinlang. Hindi ako kaaway! Hindi ko alam na may lahi! Aswang! Aswang ka rin! At hindi ako papayag na magkaroon ng kaagaw sa pagkain! Siya ang patayin niyo! Siya ang pumatay kay Belen! Tumahimik ka, Aling Hilda! Pareho kayo mga matay! Hindi namin kakalagan ng pagkakatali niyo sa punong ito! Ako ang magbabantay! Tawagin mo na ang kababaryo natin. Kailangan makita nila mismo kung sino mga aswang na gumagala rito sa ating baryo. Mang Rufo, may tao po sa labas? Hindi siya tao, Nenet. Sinilip ko kanina. Siya ang teknik. Kailangan makaalis tayo rito. Pero kung aswang po si Aling Hilda, kayo rin po ay... Hindi ako aswang, Nenet. Sinisiguro ko yan sa'yo. Nagkubli tayo rito sa bahay namin dahil natanaw ko lumilipad ng tiktik. Pero kapag nawasak na ang pinto, kailangan tumakbo tayo na mabilis. Ayoko pa pong mamatay, Mang Rufo. Hindi tayo mamamatay. Hawakan mo to sa magkabilang kamay. Bawang at supot ng asin? Oo. Yan ang ipanlalaban mo para hindi ka malapitan ng tiktik na nasa labas. Pero paano po kayo? Lalaban ako gamit ang itak na ito. Patay kung patay. Pero ang bawang at asin, poprotektahan ka hanggang makauwi ka sa magulang mo. Alam ko na sa loob kayo. Gakamay ko lang bata. Pag sinabi kong takbo, Nene, tatakbo tayo. Bubuksan ko ang pinto para tagayin ng tiktik. Tapos, itutulak ko siya rito sa loob para makulong kasamang isang basket na bawang. Siya't na maluluto siya rito. Opo, handa na po ako, Mang Rufo. Tayo na. Bubuksan ko na ang pinto. Kami ba kailangan mo? Ang bata! Ito ang salubungin mo! Papatayin kita! Diyan ka sa loob! Kapag nakadiliman! Tayo na, Nene! Takbo! Bilisan mo! Bilis, Nene! Kailangan mahanap natin si Mang Simon. Kailangan matiyak natin ligtas din sila. Opo, Mang Rufo. Pero po, si Aling Hilda po, ang asawa ninyo. Aswang Makinig ka sa akin, Nene! Wala, natatakot po ako. Hindi ako aswang o tiktik o anumang maligno. Hindi ko alam na aswang ang asawa ko. Hindi man siya nakikihalubilo sa mga tao. Mabait si Hilda. At ito siguro ang dahilan kaya ayaw niya kami magkaanak. Natatakot siyang masali ng sumpa sa aming magiging anak. Mang Rufo. Ligtas ka sa akin. Ligtas ka. Halika na, tumaan ka na. Kailangan makalagay tayo bago makawala si Pilo sa pinagkakulungan natin sa kanya. Opo. Opo. Tara! Kailangan makalabas ako rito. Pero ang mga bintana, saradong-sarado. At ang pinto, hindi ko mahila para ibukas. Ang amoy na yun. Pinanghihina ako. Hindi. Isang basket ng bawang. At napakaraming asin. Ito ang nagpapahina sa akin. Lalo akong dapat makalabas dito. Kailangan makaalis ako sa bahay na to. Kailangan mabuksan ko ang pinto na to. Hindi niyo ako mamapatay ng ganito kadali. Mga hangal! Ngayong nagsatao na ako, madali kong nakalagang pagkakatali sa akin. Hindi! Saan ka pupunta? At bakit ko sasabihin sa'yo? Kapag nakawala ako sa pagkakatali ko, hahanapin kita, Romana. Ako mismo ang papaslang sa'yo. Kung makakalag mo ang tali mo, diyan ka na! Nagsapapwera mo na siya. Tiyak na hahanap siya ng mapapatay niya. Kailangan mapigilan ko na siya. Pakawalan niyo ako! Nakatakas si Romana! Ako lang ang makapapatay sa kanya! Ano nangyayari? Nagbalik ka na sa pagiging tao? Oo, Duroy. At si Romana, nagsatao na rin. Nakahulagpos siya sa pagkakatali niyo. Pero ikaw ay Matindi ang mga buhol ng lubid na nakatali sa akin. Pakawalan mo ako, Duroy. Hahanapin ko si Romana bago siya makapatay ng isa pa nating kabayo. Hindi! Aswang ka rin! Oo, inaamin ko. Galing ako sa lahi ng aswang. Pero matagal ko tong pinaglabanan. Ni minsan wala akong pinatay na tao. Ni minsan wala akong sinaktan sa ating mga kabaryo. Pero si Belen, ang asawa po, siya ay isang... At si Belen! Nang isinugod mo siya sa bahay namin, kahit natukso kong kunin ang bata sa sinapupunan niya, pinaglabanan ko yon. Hindi ako pumatay kay Belen. Sadyang naubusan siya ng dugo. Sinungaling! Sinungaling ka!
Isa kang aswang. Nagiging baboy mo ko rin katulad ni Aling Romana. Ang bagay sa'yo ay patayin ngayon mismo. Hindi! Wag! Tuloy sa likod mo! Rufo, salamat ligtas kay ni Nene. Ang tik-tik. Naroon siya sa bahay. Ikinulong namin. Talagang pupuntahan ko na kayo. Naitali na namin ni Duroy ang mga aswang. Pati na si Hilda. Lolo Simon, si Hilda ay isa... Asawa mo. Naiintindihan namin yan. Pero siya ay aswang din. Tinali na namin sila sa magkaiwalay na puno. Sabay namin susunugin. Pero si Hilda, wala siyang pinatay. Pinilit niyang pigilan ang sarili niya na... Hindi ako naniniwala, Rufo. Ang aswang ay aswang. Kung hindi man siya bumapatay ng tao ngayon, darating ang araw, mananaig sa kanyang kalikasan niya. Hahanapin niya ang laman ng loob ng tao. Uuwi na po ako. Tsaka hinahanap na po ako ng nanay ko. Hindi, Nene. Delikado ngayon. Kapag nakawala si Pilo sa bahay, hahanapin ka niya. Ligtas ka sa amin ni Lolo Simon. Pero... Tama siya, Nene. Tayo na. Balikan natin si Duroy. Iniwan ko siya para bantayan ng dalawang aswang. Pero Lolo Simon, nakikiusap ako. Huwag niyo idamay si Hilda. Walang kasalanan ng asawa ko. Naging mabuti siya sa ating lahat. Nagkamali kayo na igulong niyo ako sa bahay. Ang tik-tik na si Pilo. Ilalawit ko ang dila ko para kunin ko ang puso ni Nene. Hayop ka! Buhay ka pa pala! Itong bagay sa dila mo, ilahin ko to! Nene, magtago ka! Tatapusin na namin ang tik-tik na ito! Tagpasin mo ang dila, Lolo Simon! Gamitin mo ang ilak! Hayop ka! Ito ang bagay sa'yo! Ngayon, ito naman! Itataro ko to sa puso mo para tuluyan ka na mawala! Nagsugatan po kayo, Mang Rufo? Nadapisan ako na mahaba at matalim na kuko ng tik-tik, pero kaya ko pa to. Tayo na! Nag-aalala ako kay Duroy. Tayo na, Nene. Opo. Hindi! Nakawala ang mga baboy na mo. At nagkikiraan ngayon. Paano natin malalaman kung sino si Hilda? Silaban na natin sila pareho. Hindi maaari! Ako si Hilda. Pinatay niya si Duroy. Pinatay niya si Duroy. Hindi! Hindi! At papatayin ko rin kayong lahat. Ako ang harapin mo. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng manood lang tayo sa kanila. Pero si Hilda, ano gagawin? Rufo, aswang din ang asawa mo. Ano ang gagawin niyo? Habang naglalaban sila, sisilabang mo na sila. Hindi! Huwag Tandag Simon! Maawa ka kay Hilda! Hindi! Patayin ninyo ang apoy! Ayoko mamatay! Hindi ako dapat mamatay! Patayin ninyo ang apoy! Patayin ninyo! Yan ang nababagay sa mga kampo ng kadiliman. Isasama ko kayo sa apoy na yan. Ang mga labi ni Pilo, sisiguruhin kong masasama rin sa impyerno. Lolo Simon, hindi natin nailigtas si Duroy. Magkasama na sila ni Belen ngayon. Sana matahimik ang kanilang kaluluwa. Rufo, Oo, Hilda. Nakinig si Lolo Simon sa pakiusap ko. Iniligtas ka niya. Naging mabuti ka sa amin, Hilda. Pero hindi na kayo maaaring manirahan ni Rufo sa lugar na ito. Kailangan niyong lumayo. Oo, Lolo Simon. Lalayo kami ni Hilda tulad ng payo mo. Aalis kami rito upang hindi na paghinalaan ng masama ang asawa ko. Ninaramdam kong kailangan tong mangyari. naiintindihan ko. Habang nasa lugar ako ng mga tao, palagi ako matutokso na pumatay. Hilda. Hindi ko ginusto. Isilang na isang aswang. Naniniwala ako sa iyo. Pero lumayo kayo. Manirahan kayo ng ligtas sa isang lugar na walang makakakilala sa inyo. At sasabihin ko sa mga taga-baryo na pinatay rin kayo na mag-asawang aswang. Salamat, Lolo Simon. Binuhay niyo ako. Binigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon upang magpakatao. Hindi ko na po kayo makikita. Hindi na, Nene. Pero hihilingin ko sanang mangako ka. Ano pong pangako? Ang lahat ng nasaksihan mo at naranasan, itago mo sa puso mo. Ilihim mo sa mga kalaro mo
Wala nang dapat makaalam sa ginagawang paghahasik na lagim ng mag-asawang Pilo at Romana. At ang manang Hilda mo, hindi mo siya nakita nagpalitan nyo bilang baboy ramo. Sisikapin ko pong itago sa puso ko ang lihim ninyo. Sana nga po, Aling Hilda, aswang man po kayo, manatiling mabuti po ang pagkatao ninyo.